Ating pag-uusapan sa bidyong ito, itong patuloy na pinagpipiestahan pa rin ngayon online, itong issue ni Axel at ni Christine dyan sa isang segment sa palabas sa It's Showtime. So, ating bibigyan ng reaction, ano ang ating opinion at ano ang ating masasabi tungkol dito sa nangyari, and of course yung moral lesson at ano yung aral na mapupulot natin dito sa nangyari kay Axel at kay Christine. Pero bago ang lahat, mga kapolitika, bago natin tatalakay ng isyong yan, ay huwag kalimutang kayo ay mag-like at mag-subscribe muna dito sa ating YouTube channel para updated kayo sa issue ng bansa at issue ng ating lipunan. Okay, so ang pamagat ng ating pag-uusapan ngayon, mga kapolitika, is ano yung moral lesson or moral value dito sa nangyari kay Christine at kay Axel. So lahat naman siguro sa atin na ngayon is alam na yung nangyari doon sa isang segment sa It's Showtime na kung tawagin is Especially For You, doon kay Christine, na kung saan dalawang lalaki yung nakausap niya, yung kanyang mga ex, at itong si yung other guy kasi is medyo may hitsura, at itong si Axel is sinasabi lang medyo alanganin daw. Okay, so nung nagbeso-beso yung isang guy na may hitsura is okay, at sinuportahan yun ng staff ng It's Showtime, at itong si Vice Ganda, pumalakpak pa nga sila. But dito naman sa part ni Axel na medyo alanganin is sinaway siya at sinabihan siya na baka pwede pa siyang maidemanda, at dapat daw is maghingi siya ng permission kung siya ay makipagbeso-beso. Pero ang sabi naman doon ni Axel sa kanyang video is hindi naman talaga niya hindi niya intention na halikan or ibeso-beso itong si Christine, kasi ang sabi niya doon is ang batian nila is ididikit lang yung kanilang balikat. Okay, but nakaupo nga si Christine, so kailangang mag-adjust ng position ni Axel. So ganun po ang nangyari. Hindi niya dapat ibeso-beso yun. Bagkus ang sabi niya is idikit lang daw yung balikat. So yun ang kasi ang sinasabi doon ni Vice Ganda is meron na daw awkward na feelings itong off na yung feelings ni Christine, which is yun daw ang napapansin ng staff ng It's Showtime at nung mga tao doon, kung kaya sinaway nila nung time na akma daw na halikan ni Axel si Christine. But again, nagpaliwanag na dito si Axel, at sinabi pa nga doon ni Christine doon sa kanyang video, harap ng mga netizen, na kung saan is sinabihan daw siya na magsinungaling sa publiko, na kung saan totoo na off yung kanyang feelings doon sa Especially For You. So yun ang buong kwento noon. At ngayon naman, nung time na yun is nabigyan ng nalagyan ng distinction or boundaries yung issue ng dalawang guy na ito. At napakakawawa kasi binabash ngayon si Christine. Bakit daw gano'n naman? Kasi doon sa may itsura na guy is okay siya, but dito is hindi. So kumbaga merong distinction na nangyari, at yun ang napansin sa mata ng mga netizen. So unang-una, mga kapolitika, itong napapansin natin dito kay Christine is medyo mahina pa yung kanyang loob, kasi ang sinasabi nga niya doon, even though nagpaliwanag na siya sa netizen, gumawa siya ng video, is hindi pa rin maunawaan ng netizen. Ang ini-insist na mga netizen is namimili ng tao itong si Christine porque ba may itsura is okay siya doon, at hindi siya okay doon sa walang itsura. So yun ang nakikita ng publiko. So nire-reply niya daw isa-isa yun. Okay, so doon pa lang is makikita natin na kung saan, kasi ang mga basher is nandyan lang talaga yan, mga kapolitika, para magbigay ng kanilang mga negative na reaction. So kung totoo man yung sinasabi ni Christina na off siya, sana is nagpakatotoo na lang siya doon sa It's Showtime. But sa tingin nga natin doon, sa ating nakikita, ating ulitin is parang hindi naman na off itong si Christine, at parang magbarkada pa nga yung turingan nila, at okay naman siya doon sa sinabi nung guy na kung saan is magkaibigan pa rin sila. So dito naman sa side ni Vice Ganda is hindi lang po ito ngayon lang naulit na situation. Nangyari na rin ito nung time ni Jessica Soho, di ba? Meron siyang concert at nilait-lait na si Jessica Soho dahil sa sa image niya. So nabust din siya doon. But ang mga Pilipino nga naman is madaling makalimot, at patuloy pa rin yung suporta nila dito kay Vice Ganda. And para sa akin lang, mga kapolitika, hindi sa pero hindi din talaga magandang ihemplo yung ganun, kasi nagagaya dun at nasa-shape out yung
mundo ng social media na kung saan is nahuhusgahan agad yung tao, especially dito sa ginawa ni Vice Ganda, nagagaya siya ng ibang tao. Okay? At hindi rin magandang ehemplo yung kumbaga husgahan mo yung tao base sa kanyang looks. Okay, hindi naman natin alam yung buong istorya ng jowang ito. So nahusgahan na agad ni Vice Ganda. At isa pa, ang mga Pilipino or yung mga tao is dapat wag natin tangkilikin yung mga ganitong klase ng palabas na kung saan is medyo judgmental na personally sa mga tao. At para sa akin is dapat tangkilikin natin yung mga palabas na may moral values at may mga aral tayo na natutunan. Yun dapat, kasi habang tayo ay sumusuporta sa mga ganitong palabas at nakikita na natin yung kamalian, sa atin na po talaga yung problema. At dito naman sa side ni Christine at ni Axel is dapat matured na sila, imbes na ano man ang sasabihin ng mga tao, mga netizen, pwede naman silang mag-deactivate ng kanilang social media account. Or kasi kung ikaw ay laging babad dyan sa social media, meron talagang mga negative at mga negatibong komento yung mga tao sa iyo. At baka minsan is hindi mo na ito ma-take. So nagkakaroon yun ng personal at emotional at mental na epekto sa iyong pagkatao mismo. Okay, so ang ma-advise ko lang din dito, ang pag ganito ang nangyayari is maglaylo muna sa social media or mag-deactivate muna ng account. Pwede kang mag-vacation ka, 'di ba? Or mag-take a break ka muna, mag-relax at pahupain mo muna yung issue, kasi yung ganitong issue ngayon is mainit-init pa sa mata ng publiko. At siyempre pinag-uusapan yan, at kung ikaw is nagpapaano ka lang din, nagpapadala ka, katulad ng mga artista, 'di ba? Kung may mga issues ka, may scandal, is pinapalipas lang nila yung mga araw at linggo, kasi kung may bagong issue na naman napuputok sa social media, is yun ang pag-uusapan na naman. So kumbaga mamamatay na rin yung issue mo, whether it is positive or negative. So yun lamang, dapat is maglaylo na rin sa social media, pwedeng magbakasyon or relax muna. So yun dapat ang ginagawa. Gayahin niyo yung mga artista na kung meron silang mga negatibong iskandalo is nagbabakasyon sila or out of the country sila. So sa atin naman, pwede naman tayong pumunta sa ibang lugar para magpa-relax, mga kapolitika. Okay, so yun ang aking personal take dito sa nangyari kay Christine at kay Axel, kasi sa nakikita natin is hindi pa sila masyadong matured when it comes to bashing. Is talagang apektado pa talaga sila dito. At para sa atin din na mga netizen is iwasan na natin yung kakabigay ng mga negatibong comment, instead na papahupain natin yung issue dito, kasi hindi natin alam kung ano yung mga pinagdadaanan nila. So dapat tayong mga netizen naman is maging responsable rin tayo sa mga ikino-comment natin, especially kung ito ay negatibo, kasi hindi rin natin alam yung maging personal na epekto nito sa isang tao or sa isang personalidad. So yun lamang, mga kapolitika, ang ating opinion at ang ating masasabi hinggil sa isyong ito, kasi hanggang ngayon is pinagpipiyastahan at pinag-uusapan pa rin ito online. And actually nag-speak pa nga doon yung merong pinost itong ate daw ni Axel, at ang sabi doon is nanginginig daw siya doon sa nakita niya doon sa segment na yun. So para sa atin naman is para humupa na yung isyong ito at magkaayos na, is wag na lang tangkilikin yung mga ganitong klase ng palabas. Okay, kasi hanggat tinatangkilik natin yan is magpapatuloy pa rin yung ganyang klase ng gawain. So yun lamang, mga kapolitika, ang ating masasabi hinggil sa isyong ito. Kayo, ano ang inyong masasabi sa isyong ito nila Axel at ni Christine? Please comment down below, at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe muna kayo para updated kayo sa issue ng bansa at issue ng ating lipunan.